Woo! Woo! Sound check, sound check. Ito lang yung natira sa isang plywood guys. Okay, so what's up? So yun guys, mayroon tayo ngayong ginagawa na speaker box sub-series ng RCF. Ayan, 15 inches. Ayan siya. Nakat na namin tong mga kailanganin natin. So i-discuss muna natin yung design sa loob. Nakita nyo naman yan yung may shade. Yan na yung design niya sa loob. At may mga sukat na rin yan. Mamaya i-discuss natin yung mga sukat niyan. So bago ang lahat, shoutout muna pala sa may-ari nito, tag-order. So ano to, bali dalawang box to guys. Isang mid-high na 15 inches, so B-type din siya. Yun, assemble ko na yun last 2 days pa yata. Yan. So i-discuss muna natin yung design at yung sukat. At ito, kinabit ko na rin yung pamakuan natin ng T-nut, o yung paglalagyan natin ng T-nut. So ito na yung pinaka paglalapagan ng cover. Ayan. So itong brace sa likod, so ito na yun siya, yung naka-shade na yan. At ang sukat niyan ay 350 mm. So yung flooring, so 500 mm. Tapos ito yung paglalagyan natin ng speaker. So nakatayo na yan. So bali 480 mm yan. Yan. Tapos yung distance pala dito, di ko nakalimutan ko. So magmula dito sa pisngi, sa pinakabungad ng box, 5 inches yan guys. Nakalimutan ko palang lagyan. So yan, 5 inches yan. Mula dun sa labi. So 5 inches. Tapos ito yung brace sa bandang baba. Ito yung ano na yan. So yung sukat nyan 480 mm. 480 80 mm. Tapos yung haba 400 mm. Yan. So ito palang ano na to, yan din yung singawan ng hangin natin sa bandang ilalim. So yung likod ganun din, may singawan din yan. So bali ganun din, 80 mm din yung pinaka clearance sa likod. Yan. Tapos yung tangkad naman ng brace sa likod, ito sa loob to, so bali 350 mm. Yan. Yung kabuuan, bali ito, itong portion na to, ito yung pinaka side ano niya, side cover. So ang sukat niyan 615 mm by 580 mm tangkad niya. So bali dalawa yan. Yan yung isa. Yan. At nilagyan na rin namin ng handle. So ready na to para sa assemble na lang. So dito tayo sa iba pang sukat natin. So ito, yan, ito na yung cover natin dito sa likod. So yung 550 mm. Ayan.
So ito yung nandyan. Bali ang haba niyan ay 445 mm. Yan. Tapos ito naman yung flooring. So ito yung pinaka sa baba. Iwalay nga natin para mas malinaw lang. So ito yung pinaka flooring natin. Pag ganyan. Yan. So 500 mm by 445 din siyempre. Yan. Tapos yung pamakuan natin ng speaker, ito yan siya. Ito yung paglalagyan natin ng speaker. At alagyan pala natin ng tinat to. So tinat yung gagamitin natin ito para sa tornilyo ng speaker. Yan. So bali ito yan siya. So yan yung, ito yung natin ikakabit yan. So ang sukat niyan 445 mm din by 480. Ayan. Tapos ano pa ba? Siyempre yung ito pala yung iba. Siyempre yung top tsaka bottom natin. So ito yung ito yung top guys. Pinakabubong. Ayan. Kumbaga pinakabubong. So 480 by 615 mm. Yan, nilagyan ko na rin yan siya ng para sa plunger. Yan, kasi nilagyan natin na ni-request ni customer na lalagyan daw ng speaker pole. Yan, bali yan, ni-trim ko na yung paglalagyan natin ng plunger. Yan. Nilagyan ko siya ng brace sa ilalim para in case man natinat din ang ilalagay natin, so mas matibay. Ayan. Okay, so bali dito, dalawa yan. So 480 by 615 mm. Dalawa yan, top and bottom. Tapos yung likod, so ito yung cover natin sa likod. 480 mm by 580 mm. Ayan. Tapos yung mga brace natin, lipat natin dito. Dito natin lagay. So, yung brace natin, so ito na yan, malinaw naman na siguro. So yung 80 by 400, ito na yan guys. Dito na yan natin ilalagay sa yung singawan yung bandang ilalim. Yan. Tapos yung 350 naman, hindi mali yata ito guys, mali. Ito muna tayo. So ito naman yung sa slide natin. Yan. Ay, baliktad. Yan. Yan siya. So dito yan sa taas, sa baba, at dito sa pinaka box natin, sa loob ng speaker. Bali tatlo yan. Yan, tatlo yan siya. Bali ang sukat niya 115 mm by 445. 250. Yan, 250 by 80 mm. Okay. Yan yung cover. Siyempre dito na yan. Ito yan sa harap siyempre. Kasi nga cover nga, front cover. Ang sukat niyan ay 440 by 500 mm. Okay? Tapos yung singawan natin sa bandang harap 90 mm. Ang haba naman ay 440. Yung pinakabutas niya, ito naman yung sukat ng pinakabutas. So 300 by 115 mm. Tapos ginawan natin ng konting design dito sa harap. Itong portion na to guys, so binali lang natin bandang baba. Ginaya natin dun sa Yamaha DXS ba yun, ang model. So yung bandang baba ay nakabingkwang or nakabali. So yung para medyo medyo maganda naman yung forma. So syempre yung cover natin, binali rin natin. Yan siya oh. Yan, nakabali rin yan siya oh. So bali ang nangyari kasi nagkamali pa ng tabas kasi sumubra yung pag-trim. Yan, kaya
yan, nagkaroon ng ganyan. Pero mamasilyan na lang natin yan. Okay, so umpisa na natin assemblin. Yan. Okay, okay. So ito na yung ating RCF sub-series. Ayan. Nasa guys, oh. At ito yung kanyang takip. Ayan. Okay, so yan na siya. Oops. Yan siya. So bali liha na lang, masilya at yun, pintura. So Versatex coat lang din naman yung coat natin dito. May mga tutorial lang tayo noon na na-upload dito sa YouTube at sa Facebook. Yan. Ito yung kanyang kasama guys. Yan, mid-high na isang piraso lang din. At ito. Okay, so yun lang muna at bukas naman natin ito papatuloy. Ayan, ayan. Ayan, pagod. Ginabi pa kami ngayon. Ayan. Okay, what's up? Yan, update lang tayo sa project natin ngayon. So ito na. Tapos na guys yung ating ginagawang RCF 15 sub-series na may kasamang full range na 15 inches din. So B-type na RCF din siya. So bali yan naliha ko na yan, bilog na natin yung mga kanto paikot, lahat na, pati yung mid-high natin. Tapos yan na, masilyan natin ng volley top lahat na rin. So bali
lahat ng mga pinagpakuan, tornilyo, yan, pati yung slide dito na may hiwa. Tapos lagyan na rin natin ng tinat yung speaker, tapos ganoon din yung cover nya. Yan, nalagyan na rin natin ng tinat yan. Okay, nilagyan ko na rin ng kabite ng plunger. Okay, yan na siya. Nalagyan na rin natin screen yung singawan ng mid-high natin. So ito, lalagyan pa rin natin to. Yan, pinturan na lang natin to. So Versatex lang yung ating coat dyan. Update lang pala tayo dun sa ano guys, sukat nitong kabuuan nitong RCF. So 480mm yung kanyang width. So yung likod, ito naman yung length nya. So 630mm. Yan. Tapos siyempre yung tangkad 602mm. Okay, so yun lang. So pinturan na lang natin to ngayon at yan. Okay, last coating na tayo. Yan, kulay itim. At ito yung gagamitin nating speaker guys at tweeter. Ayan. So bali puro crown siya. So ang gagamit natin sa mid-high ay PA1550. So instrumental, pang sub natin woofer. Bali HW-1505 yung kanyang model. Para naman sa high, Kevlar ang dating gagamitin. So T3. Okay, ito yung ating HW1505. So crown. Okay, so ito na. So ito na yung ating finished product. So RCF sub-series at RCF passive or yung full range na mid-high. Okay, so puro crown ang ginamit nating speaker dyan. So woofer at instrumental. Yan. Tapos gumamit din tayo ng ano dyan, 7x7 na horn para sa treble, sa tweeter. Okay, so fully finished na. Ang kulang na lang, sound check na lang. Okay. Okay, so mayroon pa tong speaker pole. So ikakabit natin. Yan. Check subwoofer. Okay, check the subwoofer is complete. Check the bass. Okay, bass check complete. Middle check. Yan, ito na yung speaker pool. Kevlar speaker pool. Yan. Ilat natin yung baba. Hanggang yung persado.
Okay, so yun na. So, ito yung gamit nating pang sound check. 503 US ng Sakura. Ganito lang din naman daw yung amplifier ni Bossing. Ayan na rin ang tinesting natin. Ayan. Okay na? Pwede na? Ayan. Kinabitan na rin natin ng metal corner. Lagyan na rin pa rin natin ng rubber stand para in case man na ipinatong dito, hindi magagasgas yung pinaka coat ng pang sub natin.